Hello po. Payapaan po ang sumasa inyo. Pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Payapaan po ang sumasa inyo. Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa inyo. Live po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Live po tayo ngayon dito. Ang gabi po. Wala tayo rito ah. Hello po, magandang gabi po. Join na po kayo. Ang ating pong paksa, ating pong topic tungkol po sa pag-aayuno, pastor. What is a pastor? How is a pastor? Yun po yung ating paksa, ang ating pong topic. Ganun po. Kasi wala na pong literal na gawain sa Panginoong Diyos eh. Wala na pong literal na gawain sa Panginoong Diyos. Kasi po yung kakainin natin galing po sa langit. Kaya yung mga nagliliteral po, no, yung mga nagbabanal na hapunan, piyesta ng Diyos, mali pong diwa yun. Hindi po sila tunay na sugo ng Diyos. Wala na pong literal na hain sa Diyos, yung maghahandog ka ng pagkain, piyesta ng Diyos, literal na pagkain. Wala na pong banal na hapunan na literal o piyesta ng Diyos. Hindi na po yun. Kasi po ang pagkain natin galing po sa langit. Hindi po literal yung pagkain natin. Sabi po ng Panginoong Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo, no? Kasi yung pagkain natin, pagkain po ito ng kaluluwa, ng espiritu. Hindi po, wala pong literal na sa gawain po ng Diyos. Kaya yung mga nagliliteral po yun, hindi po yung sugo ng Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos kayo magsigawa, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ayun po, wala na pong pag-aayunong literal sa Diyos, yung naghahandog ka ng literal sa Diyos, wala na po yun. Spiritual na po yung pagkain. Kasi yung pagkain natin, isa lang, yung kakainin po kasi natin na tinapay galing sa langit, magpakailanman na po yun, yung pagkain na yun. Lahat ng tao yun ang kakainin. Kaya hindi po literal yung gawain na sa Diyos. Wala na pong literal na gawain na pag-aayuno, piyesta ng Diyos, o wala na po yung banal na hapunan. Kasi yung pagkain natin, isa lang po yung tinapay natin kakainin. Sabihin yung aral po ng Panginoong Diyos yun, yung kakainin natin. Wala na pong literal na handog sa Panginoong Diyos na makain. Ganun. Spiritual na po. Ito, basahin ko po sa inyo. Kasi yung pagkain natin isa lang eh.
Pakainin na to ng mga lahat ng mga tao sa buong mundo, magpakailan-kailanman na yon. Isa lang po yung tinapay natin nakakainin. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa is 1:50. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na nabuhay na bumabanggaling sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibinibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Yung tinapay po yun, aral po yun. Kaya wala na pong literal na handog sa Diyos na piyesta ng Diyos, yung banal na hapunan o yung kakain ka ng ostya. Wala na po yun. Kasi ang gawain sa Diyos, puro spiritual na po yan. Mali po yung nag-aayuno ng literal. Wala na pong ayunong literal. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, magsigawa tayo hindi sa pagkain na papanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ito sa may 6 ng 1:27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama, sa makatwid ay ang Diyos. Yung pagkain hindi napapanis po ang pagkain natin. Hindi po yung mga nagliliteral na pagkain sa chart. Wala na po nun sa Diyos. Mga bulaan po yan nagliliteral na pagkain. Ang nagliliteral na pagkain, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yun po yung nagliliteral. Ito, basahin. Mga sa Diablo po yun, yung mga nagliliteral na pagkain. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, magsigawa kayo hindi sa pagkain na papanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Yun po yung kakainin natin, mga aral po ng salita ng Diyos. Kasi yung tinapay natin, isa lang. Yung bumabanggaling sa langit. Ayun po. Wala na pong literal na gawain sa Panginoon. Kasi pagkain natin, sa pagkain ng Diyos, humahatol yun. Pag kumakain ka ng hatol. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito. Wala na kasing literal na gawain sa Panginoon Kasi nga yung kakainin natin, magpakailanman na yun. Isang tinapay lang, magpakailanman na. Sabihin yung aral po ng Panginoong Yesus yun. Kasi nung nagbanal na po si Apostol Pablo, hindi niya po hindi po siya nagliteral, kundi ibinanggit niya lang yung ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi po sila nagliteral ng pagkain. Kasi yung pagkain nating tinapay, isa lang yung pagkain natin magpakailanman na yun Ito, basahin ko sa inyo rito, Kakainin ng lahat ng mga tao yon, yung sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Ito po sa Gis ng Unang Korinto, Gis 15. Ako'y nagsasalita tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi bagay siyang pakipagkaisa sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi bagay siyang pakipagkaisa sa katawan ni Kristo. Bagamat tayo marami, ay isang tinapay, isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lang tinapay. Isa lang yung tinapay na kakainin natin Kaya hindi po literal yun, yung isa lang yung tinapay na kakainin natin Sa lahat ng salin-saling lahi na po yun, all generation na po yung tinapay na yun. Kaya wala na pong gawain sa Panginoong Diyos na literal, kakain kang literal, hindi po yun. Sabi nga, magsigawa kayo, hindi sa pagkain na papanis kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Hindi na po literal yun, wala na pong literal na pagkain sa Panginoong Diyos, wala na po yun. Wala na pong gawain na piyesta ng Diyos. Mga bulaan po yung nagpipiesta ng Diyos dyan. Saka yung mga banal na hapunan. Hindi po yun ang gawain ng Diyos. Wala na pong pag-aandog sa Diyos ng mga literal. Yung sinusunog na hayop. O kung ano man to, wala na po yun. Spiritual na po ang paglilingkod sa Diyos. Ganun po. Kasi yung pagkain natin, para sa isa lang yung tinapay natin kakainin para sa lahat na po yun ng salit-saling lahi
Sa lahat, all generation na po yun, isa lang tinapay. Sabi rito, bagamat tayo marami, isa lamang tinapay, isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. O isa lang yung tinapay ng kakainin ng mga tao eh. Yung mga nagliliteral, hindi po sugo ng Diyos yun, mali. At saka yung tinapay ng Diyos, no? Pag kumain ka ng tinapay ng Diyos, sabihin aral yun eh. Kasi iba, nililiteral nila yung gawain ng Panginoong Diyos eh. Hindi po yun. Pinaalala lang dapat yon yung ganon, yung mga aral. Kasi yung pagkain ng Diyos, pag kumain ka, hatulan ka ng kanyang salita. Kumakain at umiinom ka ng hatol sa kanya, sabi ng banal na kasulatan. Ito pong sabi ng unang Korinto. Ito po sa unang Korinto 11. Kaya't ang sino man kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon, na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat sisyatin ng tao ang kanyang sarili, saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. O yun o, pag kumain ka ng tinapay ng Panginoong Yesus, no, kasi spiritual nga po yun, kumakain ka ng hatol dito, sabi ng banal na kasulatan. Kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tanyo nga, kumakain at umiinom ka ng hatol, ang tao hatulan ayon sa banal na kasulatan, sa utos. Yun po, hindi, kaya wala na pong literal sa gawain ng Diyos, yung kakain ka ng ostya, kakain ka ng ginagawa ng mga ibang iglesia dyan, nagliliteral sila ng tinapay. Malindiwa po yun, hindi tunay na sugo ng Diyos yun. Bakit? Sinabi na sa akin ng Diyos yun, no? Hindi sila tunay na sugo. Kasi sabi ng Diyos, sila yung mga patay na pinakita sa akin ng Diyos yan sa pangitain. Kasi mali sila ng diwa, tapos lahat na nagsisalangsang sa utos ng Diyos. Wala naman po kasing tunay na church ang Panginoon, kundi yung nasa kalooban niya. Wala na pong tunay na iglesia kundi nasa kalooban. Lahat ng mga nagsili sa utos ng Diyos, no, wala sa tamang diwa, hindi po yun ang church ng Panginoon, hindi po yun ang congregation niya na church. Kasi mali ang gawain nila eh. Mga sabi ng banal na kasulatan doon, mga aso po yun, nagsilis sa kanilang sariling daan. Bawat isa ay sa kanyang sariling pakinabang. O, yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ang tunay na congregation sa Diyos, yung nasa kalooban, wala na pong iba. Kaya kung mayroong mga nagliliteral dyan, o ganon, hindi po yung tunay na sugo, mga bulaan po yun. Sarili lang nilang iglesia yon eh, pineperahan na kayo, okay na, nag-aabuloy kayo, tapos ikapapahamak nyo pa, may impyerno pa kayo, maling diwa. Wala na pong literal sa gawain ng Panginoong Diyos, Panginoong Yesus, wala na. Kasi yung kakainin natin, spiritual na po yun, hindi na po yung literal. Kaya nagliliteral, hindi po yung sugo. Kasi nga, ang kaharian ng Diyos, hindi ang pagkain at pag-inom. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Roma. Dito pa sa Roma 14. Wala na pong literal na gawain sa Panginoong Diyos eh. Ito, sabi sa Roma. Ito yung mga tunay pong naglilingkod sa Diyos. Yung mga naghahain ng spiritual. Sila po yung tunay ng mga iglesia o church ng Diyos. Dito pa sa Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. O kita nyo nga, ang kaharian ng Diyos hindi ang pagkain at pag-inom. Kaya yung mga kumiinom at kumakain dyan, hindi po kaharian ng Diyos yun. Mali pong diwa yun. Hindi po sila mga tunay na sugo. O basahin ko po sa inyong muli, tapos papatuloy ko. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. O yun o. Sapagkat ang sa ganito, naglilingkod kay Kristo, ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Yun o no. Ito sabi rito, yung naglilingkod sa Panginoong Yesus, yung sa Espiritu, hindi na po yung sa nagliliteral. O. Sabi rito, sapagkat
sapagkat sa ganito ay naglilingkod kay Kristo, ay kalugod-lugod sa Diyos, pinatutunayan ng mga tao. Ayun o, spiritual na po yung paglilingkod sa Diyos eh. Kaya yung mga nagliliteral dyan na ayuno, no? Mali po yun. Yung nag-aayuno sila ng literal, o kumakain sila ng spiritual na tinapay o piyesta ng Diyos na pagkain, mali po yun. Ang nag-aandog po nun sa merong mga pagkain, yung sa Diyos-Diyosan, sa demonyo po yung ganun. Sabi sa banal na kasulatan. Sa may Exodo 32, doon nyo po mababasa yun. 1 hanggang 6, yung mga nagpipiesta dyan, nag-literal na pagkain. Hindi po sa Diyos yung ganun. Kasi yung sa Diyos, spiritual na po yung paglilingkod dyan. Ito, basahin ko po sa inyong muli Ito po yung naglilingkod sa Diyos na tunay, yung spiritual, hindi po sa literal na pagkain. Ito po sa Roma 14, 17 hanggang 18. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. O kita nyo nga, ang kaharian ng Diyos hindi ang pagkain at pag-inom. Tapos yung iba dyan, nagliliteral pa. Hindi po kaharian ng Diyos yun, yung kumakain at umiinom sa church. Hindi po tunay na church yun. Wala na pong tunay na church ng Diyos, kundi nasa kalooban niya. Yung mga nagsilis na yan, yun yung mali ang diwa, o mga aso po yun, sabi ng banal na kasulatan. Ulitin ko po sa inyong muli. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Ayun po yung tunay naglilingkod sa Diyos sa gawaing espiritual. Wala pong literal. Kasi nga hindi na yung kinalulugdan ng Diyos, yung mga nag-aain ka pa ng mga literal, hindi na po yan. Spiritual na po yung paghahandog sa Diyos. Wala na pong iba. Ito ang sabi ng banal na kasulatan po sa Kasi hindi na kinalulugdan ng Diyos yan yung mga literal na hain. Hindi na po kinalulugdan ng Diyos yan, yung mga nagliliteral. Spiritual na po yung ang pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Ito po sa Hebreo G5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. O tanyo nga to, sabi rito, hain at handog, hindi mo ibig. O hindi niya na nga ibig yung hain at handog, yung mga literal. O ganun, bawal na po yun sa Diyos. Hindi niya nga ibig ng Diyos yung mga hain literal nagliliteral. Hindi na ibig ng Diyos yun. Kasi may hain na sa Diyos yung katawan po ng ating Panginoong Yesus. Wala na pong literal na ngayon. Hindi ka na pwede magsunog ng tupa, ng baka, o mag-aandog ka ng tinapay na iinom ka ng ubas o yung ostya o kasi yung tinapay natin magpakailanman na yon. Tinapay po na galing sa langit ang kakainin. O yung makakain wag mamatay, sabi ng Panginoong Yesus. Sabihin yung mga aral po yun, hindi po yun na literal. Kasi nga hindi na kinalulugdan ng Diyos yung mga literal na pagkain yung mga nag-aanog ng pagkain. Basahin ko po sa inyong muli, tapos papatuloy ko po. Kahit pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. O hain at handog, hindi niya ibig ng Diyos. Patuloy ko, sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa kasalanan, ay hindi ka nalugod. Nung magkagayon, sinabi ko, narito ako'y pumaparito sa balumbo ng aklat. Nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunugin buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo na rin kinalulugdan. Ang mga bagay na inahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. At inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yung handog na kasi sa Diyos yung katawan ng Panginoong Yesus. Tapos sinimbolismo ng
Panginoong Hesus sa aral po yun. Yun po yun. Aral din po yung kakainin natin. Paalala mo lang yung mga aral ng Diyos sa church para ganun. Wala na pong literal sa Diyos na gawain. Yung pagkain ng Diyos, no, yung tinapay ng Diyos, pag kumain ka, hatulan ka. Kumakain ka ng hatol sa'yo, sabi ng banal na kasulatan, di ba? O yun po yun, spiritual na po yung kakainin, hindi na po yung literal. Ito, basahin ko sa inyong muli. Yung tao hatulan ayon sa banal na kasulatan, sa utos. Yun po yung hatulan ng Diyos. Kita nyo to, yung pag kumain ka ng spiritual, kumakain ka ng hatol sa'yo eh. Kaya hindi po yung literal yung kakainin. Kasi nga yung pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daanan ng dumi. Yun po, hindi po magtataguyod sa atin yung pagkain, sabi ng banal na kasulatan. Ito, yung pagkain, no, yung kinakain nilang literal dyan sa ginagawa ng mga hindi sugo ng Diyos, mga bulaan, nagliliteral sila eh. Hindi naman yung magtataguyod sa atin sa Diyos eh, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito sa unang Korinto 8:8. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. O, kita nyo nga yung pagkain na literal, hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. O, basahin ko sa inyong muli. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi tayo masama kung tayo'y magsikain. Hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. O yun, walang kwenta po yung pagkain na literal eh. Kaya yung pag-aayuno po, spiritual na po yan. Hindi po yung literal. Yung pag-aayuno spiritual, yung fasting po, yung faster. O, spiritual na po yun. Kasi yung pagkain na literal, hindi po yung magtataguyod sa atin. Ito, basahin ko sa inyo rito sa may 6:13. Kasi yung pagkain at katawan, kapwa iwawasak ng Diyos yun. Ito, basahin ko dito sa inyo sa unang Korinto 6:13. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos ang yaon at ang mga ito. O, tanyo nga, iwawasak ng Diyos yung pagkain at sa katawan. Kaya wala na pong gawain sa Diyos na yung nagliliteral ka, kakain ka ng tinapay, iinom ka ng ubas, yung banal na punan nilang ginagawa ng mga bulaan, o kung nagtepiesta ng Diyos, yung kakain ka ng ostya, wala po yun. Hindi po magtataguyod sa Diyos yung pagkain na literal eh. Spiritual po ang kakainin. Sabi ng Diyos, kayo magsigawa, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal, sa buhay na walang hanggan. O yun po. Kaya sabi nga ng Diyos, ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, upang sinong makakain, ay huwag mamatay. O yun po yun, yung spiritual po yun, yung mga aral po ng Panginoong Yesus yun. Yun po yung kakainin, hindi po literal. Ito, basahin ko sa inyong muli. Kasi yung mga nagliliteral dyan sa church dyan, maraming nagliliteral kasi sa church, alam ko eh. Kasi mga trinay ko yung mga religion na yan, mga mali-maling aral, maling gawa. Kasi kapwa iwawasak ng Diyos yung katawan sa pagkain, hindi magtataguyod po sa atin yung pagkain. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito. Sa 6 ng unang Korinto 13. Ang pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon, at ang mga ito. O, kuta nyo nga, iwawasak ng Diyos yung pagkain, saka yung katawan. Kasi nga, spiritual yung kakainin. Hindi kasi yung mga bulaan yan, ginagawa nilang literal, hindi naman sila sugo ng Diyos. Nagpapanggap sila sugo, mali naman yung kanilang diwa at pagkaunawa. Sabi ng Diyos dito, magsigawa tayo, hindi sa pagkain napapanis eh. Ito, basahin ko sa inyong muli rito, sa may 1:27. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatidbaga ang Diyos. O, yun yung kakainin po, yung mga tinapay na galing sa langit. O, magsigawa tayo yung
sa pagkain din napapaanis eh. Ito po yung kakainin natin. Oh. Ito, basahin ko po sa inyong muli sa 6:50. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. O yun yung kakainin eh, yung galing sa langit. Kaya yung mga nagbabanal na punan dyan o piyesta ng Diyos, kumakain ng mga ostya kung ano man to, o yung mga hindi po sugo ng Diyos yun, mga nangaral lang yun dahil sa pera. O pinipirahan na kayo o mapapahamak pa kayo, kaya pinaaral po sa inyo to, mga hindi po sugo ng Diyos yun. Mali ang kanilang diwa at pagkaunawa. Kaya sabi nga, ang karya ng Diyos hindi ang pagkain at pag-inom kundi ang katwiran at ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Yun yung naglilingkod sa Diyos, yung mga spiritual. Yun po, wala na po yung literal. Magpapasalamat ka lang sa Diyos, maghahain ka ng handog sa Kanya ng haing pasalamat, o ipahayag mo yung iyong mga kasalanan, ganon yung pagsamba sa Diyos, aawit ka, yun po, papayag natin yung ating mga kasalanan sa Diyos, tapos maghahain ka ng pasalamat. Wala po nang hain sa Diyos na mga literal na ginagawa ng mga bulaan. Itong gawain sa Diyos, dito po sa Hebreo 13:15. Sa pamagitan nga niya, magandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ito po yung pag-aandog sa Diyos, yung mga pagpupuri na lang, o papasalamat sa Diyos, o nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayun po yung pagsamba na sa Diyos, hindi yung nagliliteral na piyesta ng Diyos, o yung banal na punan, o kakain ka ng ostya linggo-linggo. Hindi po yun. Hindi po magtataguyod sa atin yung mga literal na pagkain sa Diyos. Kapwa iwawasak ng Diyos yun. Sabi nga ang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daanan ng dumi. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya wala po yun. Hindi po yun. Hindi po tayo mababanal sa mga pagkain na ginagawa ng mga bulaang literal yan. Nililiteral nila, hindi po yung sugo ng Diyos. Ang pagkain natin kakainin, yung tinapay na walang lebadura, para tayo maging tunay na bagong limpak, na bagong panganak. Yun po yung tunay na pag-aayuno, at saka yung fasting, yung tinatawag na fasting. Yung salita po ng Diyos yun, ipangingilin mo araw-araw. Yun po, ito sabi ng banal na kasulatan, kasi nagliliteral sila, hindi naman yun ang hinihingi ng Diyos Nabasahin ko sa inyo rito sa 58, hindi po yung literal ang gawain na sa Diyos, wala na pong literal. Puro spiritual na po yan, mag-aain tayo ng papuri, pasalamat, o aawit tayo, ganon, mag-aaral tayo ng kanyang magsalita. Sabi nga ng Panginoong Yesus, hali kayo, mag-aral kayo sa akin, magang aking pamatok. O di ba sabi niya sa may Mateo. O basahin ko muna sa inyo rito sa Mateo. Mag-aaral na lang kasi ng salita ng Diyos yan yung gawain sa Panginoon, tapos magpupuri ka, papayag mo yung kasalanan mo, o papayag mo yung pangalan ng Diyos. Ito yung sabi ng Diyos, pag-aaral na lang po yun, yung mga fasting, ayuno, o ito po sabi ng Diyos ng Panginoong Yesus sa 11 ni Mateo, sa 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangbibigitang luba at kay aking pagpapahingahin. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Pag-aaral na lang po yung gawain sa Diyos. Mag-aaral tayo ng kanyang mga salitang espiritual. Ganun po. Patuloy ko po. Pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahinga ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. Yun po yung gawain sa Diyos. Mga spiritual na po yung fasting at pag-aayuno. Wala na po yung tinapay na galing sa langit ang ipangingilin natin. Yun po yung ating paksa, yung ating topic.
kung paano po yung pag-aayuno o fasting, faster, ganun. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, no? Sabi rito ng Panginoong Diyos. Kasi maraming umahanap sa Diyos eh. Sabi nga ng Diyos eh, mapalad din yung mata dahil nakakita. Dahil maraming mga taong matuwid, hindi siya nakikita yung mga aral niya eh. Sabi niya, mapalad kayo dahil nakikita niyo yung tamang aral. Sabi ng Panginoong Yesus eh. Yung po yung tamang aral, spiritual na po yun. Yung tamang gawain sa Diyos, mga spiritual na po yun. Ito sabi nung banal na kasulatan, no, sa may Isaias 58:2, patuloy. Gayumay, hinahanap nila ako araw-araw. Kinalugdan nilang maalaman ang aking mga daan, gaya ng bansa na gumagawa nito. Gaya ng bansa, matuwid, at hindi lumilimot na alintuntunin ng kanilang Diyos. Hiningan nila ako ng mga palatuntunan ng katwiran. Sila'y nangalulugod na magsilapit sa Diyos. Ano't kami ay nag-aayuno, sabi nila. O, yun, sabi nila nag-aayuno kami, no? Sabi rito. Ano't kami nag-aayuno at hindi mo nakikita? Ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa at hindi mo napansin? Narito, sa karawan ng inyong pag-aayuno ay nasumpungan ninyo inyong sariling kalayawan. At inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito kayo nag-aayuno para sa pakikipagkaalit at pakipagtalo at upang manakit ng suntok ng kasamaan. Hindi kayo nag-aayuno sa araw nito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Yan bagang ayuno ng aking pinili. Ang araw ng pagdalamati ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyo ko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Hindi baga ito ang ayuno ng aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan at pag-aanin ang mga pasan at pagiging layain ang napipigati at inyong alisin ang lahat ng atang. O yun o. Yung mga utos to, yung tamang pag-aayuno. Susunod po tayo sa mga utos ng Diyos. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo ang sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan. Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. O yun, no, mga pag-aayuno sa Diyos, no, yung fasting, puro kabutihan po. Yung pagsunod po sa utos. Ito pong ibig sabihin ng talatang to sa 58 ng Isaias. Uno, patuloy. Ito, patuloy ko po ang basa. At kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyahin ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagayon, sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman. At iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. At papatubayan ka ng Panginoon palagi at sisiyahin ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako. At papalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang nadilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. At silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako at ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. Ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan, hindi ka lalakad sa iyong sariling lakad o nihanap ng iyong sariling kalayuan, ni magsasalita ng mga sariling salita. O kung magkagayon, malulugod ka nga sa Panginoon at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa. Napapakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinilita ng bibig ng Panginoon.
Ayan, no, yung pag-aayuno pong sinasabi rito sa Isayas, no, puro kabutihan na po yun. Puro spiritual po yun. Hindi po yung literal na ginagawa ng iba. Yung iba nag-aayuno, hindi sila kumakain eh. Hindi po yun ang tamang ayuno sa Diyos. Ang tamang pag-aayuno po sa Diyos, no, yung pagsunod sa utos, yun po yung tamang fasting sa Diyos, yung pag-aayuno, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Panginoong Yesus. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus kay Apostol Pablo, ipangili natin ang tinapay, hindi sa lumang libadura. Ganun po, yung bagong tinapay po ang ipangingili natin. Yun po yung tamang fasting, pag-aayuno, yung puro sa kabutihan po. Yung gagawa po tayo ng mabuti sa ating mga kapwa, ganun, yun po yung tama. Ganun, yun po yung tama. Hindi na po yung mga nagliliteral na ayuno, hindi ka kakain. Ang tamang pag-aayuno po yung susunod ka sa utos ng Diyos, yung papasanin mo araw-araw. O basahin ko po sa inyong muli rito, no, mga bahabato sa Isayas po, basahin ko po sa inyong muli. Kasi hindi po literal yung hinihingi ng Diyos na pag-aayuno rito eh. Dito po sa may Isayas 58. Basahin ko po sa inyong muli rito sa 58:3 na. Ano't kami ay nag-aayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita. Ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa, at hindi mo napansin. Narito, sa karawan ng iyong pag-aayuno ay nasumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan, at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito kayo nag-aayuno para sa pakikipagkaalit, pakikipagtalo upang manakit ng suntok ng kasamaan. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito, upang inyong iparinig ang iyong tinig sa itaas. Yan ba ang ayuno na aking pinili, na ang araw na pagdalamatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyo ko ang kanyang ulo na parang yantok, at maglatag ng mga magaspang na kayo at abo sa ilalim niya? Iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagay ng mga tali ng kasamaan? Ayun o. Ito po yung tamang fasting ayuno. Kakalagay natin yung mga tali ng kasamaan. Puro gagawa po tayo ng kabutihan. Yun po yung tamang ayuno sa Diyos. Yun po yung tamang fasting sa Diyos. Kasi iba, nagpa-fasting dyan eh. Iba, ginagawa nilang literal eh. Ito, basahin ko po sa inyong muli, no? Hindi pa ga ito ang ayuno na aking pinili na kalagin ang mga tali ng kasamaan. Ayun, kakalagin mo yung tali ng kasamaan, sabi rito. Napag-aani ang mga pasan at pagiging layain ang napipigati. At iyong alisin ang lahat ng atang. O yun o. Kailangan konti lang yung mga pasan mong dinadala sa buhay. Kasi iba, maraming mga pasan sa buhay eh. Maraming hinahanap sa buhay para yumaman. Ganun. Kaya iba na di ba? Nahihirapan sa buhay. Sabi rito, pag-aani ng pasan. Kaya iba, nahihirapan sa buhay kasi gusto nila yumaman sila ng todo. Kaya itong tamang ayuno sa Diyos, yung sinusunod nating utos, puro kabutihan. Papatuloy ko po, hindi baga magbahagi ng yung tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao, kung magkagayon, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Kung magkagayoy, tatawag ka sa Panginoon, ay sasagot. Ikaw ay dadaing, siya ay magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng kasamaan. At kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisiyain ang loob ng nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagayon, sisilag ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. At papatubayan ka ng Panginoon palagi, sisiyain ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako. At palalakasin ang iyong mga buto, ikaw ay magiging parang halamang nadilig, parang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat. At silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. Ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira.
ang tagapagsauli ng landas ng matatahanan. O yun, no? Yun po yung tamang pag-aayuno, yung puro kabutihan. Yun po yung tamang pag-aayuno. Yung meron kang nakikitang walang makain, bigyan mo ng pagkain. O may walang matuluyan, o patuluyin mo sa bahay mo. Ngayon wala na pong ganun akong nakikita. Wala nang ganun, di ba? Minsan nga, pumarking ka nga lang sa harap ng bahay nila, galit na Meron mga ganun, di ba? Wala nang pag-ibig sa kapwa yung iba. Dito, sabi ng Diyos, pag may nakakita ka ng walang makain, bigyan mo. O may nakikita kang hubad, bigyan mo ng damit, bihisan mo. Tapos, pagka walang matuluyan, patuluyan mo sa bahay mo. O wala nang ganun ngayon Wala nang ganung pag-aayuno kung nakikitang ginagawa ng tao Yun po yung tamang ayuno, yung gagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Yun po, susundin yung utos, yung tamang fasting po. Yun po, kasi nga hindi na po literal yung mga pag-aaral sa Diyos yung paghahandog, hindi na po yun. Ganun po, yung tamang pag-aayuno, yung pastor, ganun. Yun po yung tama, spiritual, ang gawain sa Diyos. Wala na pong literal sa Diyos. Kasi nga yung ipangingili nating tinapay galing sa langit. O ipangili natin ng tinapay na hindi sa lumang libadura. Ito, basahin ko sa inyo rito. Ito yung tinapay na ipangingili natin, sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Diyos, itong tinapay, no? Yung tinapay na walang libadura, yun po yung ating ipangingilin. Ito po sa may ito po sa unang Korinto 5:6, patuloy. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nahayain na sa makatid bagay si Kristo. Kaya nga, ipangili natin ng pista hindi sa lumang libadura ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. O yun yung po ipangingili na tinapay, yung tinapay na walang libadura. Sabihin yung aral po yun. Pag ipinangilin po natin yun, yun po yung inaayuno natin, para tayong tinapay na bagong masa na bagong gawa. Ganun po. Pagka pinangili natin yung salita ng Diyos, ibig sabihin po nun, pinangili natin siya, yun yung tamang fasting sa Diyos yung pastor. O yun po yung tama. Pag pinangilin po natin yung aral niya, no, para tayong bagong masa ng tinapay na harina o na tinapay. Kumbaga bago tayong taong bagong panganak, ang ibig sabihin po rito. Para tayong magbagong limpak na tulad sa walang libadura. O para tayong batang musmus noon na bagong panganak, pag pinangilin po natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita. Araw-araw po yun ang pangingilin sa Diyos. Yun po, wala na pong literal na gawain sa Diyos. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura. Yan o para tayo maging bagong tinapay na walang libadura, sabi rito. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nahain na sa makatid bagay si Kristo. O yung Panginoong ang ipangingili natin dito Sabihin yung aral niya po yun, para tayo maging bagong limpak na tinapay na walang libadura. Sabihin, wala tayong kasamaan sa ating katawan pag pinangilin po natin yung kanyang aral. Yung mga salita po yun, kaya wala na pong literal sa Diyos. Kaya nga, ipangili natin ng pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ang kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. Ayun, yung tapat tayo sa Diyos, yung ganun. Hindi tayo sumusuway sa utos niya, yun po ibig sabihin po nun.
O, yun po yung pangingilin. Yun po yung tamang fasting, faster. O ayuno sa Diyos. Yung kanyang mga aral. Hindi po yung literal. O yung nakakita ka ng wala makain, bigyan mo ng pagkain. Nakakita ka ng hubad, o bigyan mo ng damit. Yun po yung tamang fasting sa Diyos, pag-aayuno. O yung wala matuluyan, o patuluyin mo sa bahay mo, ganun. Yun po yung tama. Kasi lahat ng kaluluwa sa Diyos eh. Sabi nga ng Diyos, lahat ng kaluluwa ay akin. O kita nyo nga, sabi niya. Kasi lahat ng tao sa Diyos po yun. Kaya yun po yung tamang fasting. Kaya nga yung mga taong naligtas, di ba? Yung sabi niya, Panginoon, kailan ka nang minakitang hubad, amin kitang dinamitan. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Mateo. Kaya nga yung mga gumawa nun, yung sila yung naligtas eh. Sabi ng Panginoong Hesus eh. O manahin nyo ang karyang inilaan sa inyo, sabi sa mga matuwid. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kaya yung mga matuwid na gumawa nun, sila yung naligtas eh. Dito, basahin ko sa inyo, no? Sa 25. Yun po yung tamang pag-ayon sa Diyos. Ipinangingilin yung lumang libadura. Wala na pong literal na gawain sa Diyos. Yung sabi mo, banal na punan. Hindi magtataguyod sa atin yung pagkain na literal. Yung spiritual po, yung mga aral po yun. Yun po yung tamang pag-ayon sa Diyos. Kaya kita nyo itong yung mga naligtas, no? Yung naligtas dito, yung mga gumawa ng yung kabutihan, yung tamang pag-ayunit po kasi sa Diyos, yung pastor, yung fasting, yun po yung tama. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, eh. Sila yung naligtas, yung mga gumawa ng mga ganon, ng pag-ayuno. Ito po sa Mateo 25:31. Datapwat pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel, upang kung magkagayon, luluklok siya sa kanyang kaluwalhatian, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y tinbuk din niya gaya ng pagbubukod sa pastor sa mga tupa at mga kambing. At ilalagay niya ang tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayo, sasabihin ng hari, sana nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang karya na nahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. O yun o, ito yung tamang pag-aayuno eh, paggawa ng mabuti, papakainin mo yung mga taong walang makain eh. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, ako'y nagbilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayon, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauwaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ayun o, ginawa nila yung tamang pag-aayuno rito, kaya sila yung pinamanahanan ng kaharian ng langit eh. Sabi rito sa banal na kasulatan eh. Yun po yung tamang pag-aayuno, yung paggagawa ng mabuti, pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi yung kakain ka ng literal, maling fasting po yun o ayuno, mali po yun. Ang tamang pag-aayuno po sa Diyos, yung gagawa po ng kabutihan, yun po yun. Ito, basahin ko po sa inyong muli, no? Sila yung pinamanahan ng kaharian ng langit eh, yung mga gumawa ng kabutihan na sa kapwa. Ayun po yung tamang fasting at pag-aayuno. Ito, basahin ko sa inyo muli, no?
Sila yung pinamanahan ng kaharian ng langit eh. Dito po sa 25 ni Mateo 34. Kung magkagayon, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahari ang nakahanda sa inyo. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Ayan o. Mamanahin nila yung kaharian ng langit, yung gumawa ng tamang pag-aayuno. Fasting. Sabi rito sa banal na kasulatan. Patuloy ko po. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaronan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauwaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaritam ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa sa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Ayun o, sa kanilang ginawa. Yung gumawa tayo ng kapwa sa ating kapwa-tao, gumawa tayo ng mabuti sa kanila, o yun po yung tamang pag-aayuno. Sa Panginoon natin ginagawa po yun. Ayun po yung tamang pag-aayuno. Fasting, ganun. Hindi po yung literal. Kaya nga sabi sa inyo, wala na pong literal na gawain sa Diyos eh. Yun po. Kaya yung kumakain at umiinom na hindi tama sa aral ng Diyos eh. Kasi nga yung pag kumakain ka ng aral ng Diyos, no, yung kumakain ka ng hatol sa'yo. Kaya nga yung banal na hapunan ng Diyos, hindi na po yung literal. Wala na pong literal sa Diyos na gawain. Kaya mali po yung mga nagliliteral na gawain sa Diyos, yung piyesta ng Diyos, o hindi po tamang sugo yun. Mga bulaan po yun. Yung mga nagliliteral na ganyan, sa mga Diyos-Diyosan po yun, sa Diyos-Diyosan po sila sumasamba, yung mga nagliliteral. Yung mga may piyesta ng Diyos, ito. Kasi yun yung mga kumakain sa mga Diyos-Diyosan po yun eh. Ayon sa banal na kasulatan, ito basahin ko sa inyo rito. Sa Diablo po yun, yung mga nagliliteral na pagkain. Spiritual na pong gawain sa Diyos, di ba? Ang kaharian ng Diyos, hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan sa Espiritu Santo. Yun po, wala na pong literal na gawain sa Diyos. Hindi na po kinalulugdan ng Diyos yung mga bagay na handog na susunugin, kung anumang pagkain yan, hindi na po yun. Kasi ang handog sa Panginoong, sa Ama, yung dugo ng Panginoong Yesus, yung kanyang katawan na. Ganun po. Kaya yung mga naghahain ng mga may gawain ng literal sa church, hindi po tunay na church yun. Ang tunay na church po, yung nasa kalooban ng Diyos, wala na pong iba. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Yung mga nagliliteral sa Diablo po yun, yung mga sa Diyos-Diyosan po. Ito po sa Exodo 32:5 hanggang 6. At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon. At itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista sa Panginoon. Kita nyo nga, may pista rin yung mga bulaan, nagpe-pista rin sila. At sila'y bumangong maaga ng kinabukasan, ay naghandog ng mga handog na susunugin, at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang bayan ay umupong kumain at uminom, at tumindig upang magkatuwa. O yun o. Sa Diyos-Diyosan po yun, yung mga may pagkain na literal. Sa Diablo po yung mga ganun. Hindi po sila naglilingkod sa Diyos. Ang naglilingkod nga sa Diyos, yung sabi sa Roma, spiritual. Ito, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Sila po yung tunay na naglilingkod sa Diyos, yung mga sa espiritu po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yun, yung kaharian ng Diyos, puro hindi pagkain at pag-inom po yun.
Kayo may kumakain at umiinom sa church, hindi po sa Diyos yun. Mga bulaan pong mga ngaral yan. Mag-ingat po kayo. Patuloy ko. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo, ay kalugod-lugod sa Diyos. At pinatutunayan ng mga tao. Ayun, yung tunay pong naglilingkod sa Diyos, no? Yung sa gawaing espiritu. Kasi yun yung kaharian ng Diyos sa espiritu, hindi po sa literal. Ganun po. God bless po. Sana naiintindihan nyo. Kasi nga, yung pag kumakain ka ng tinapay ng Diyos, hatulan ka eh. Kumakain ka at umiinom ng hatol sa iyo. Yung tao hatulan ayon sa kautusan, ayon sa banal na kasulatan, gano'n, sa utos. Yun po, kaya yung kakainin, hindi po literal yun, hindi po spiritual po yun. God bless po, sana naunawaan nyo ang kaharian po ng Diyos, hindi po yung pagkain at pag-inom. Kayo kumakain, umiinom dyan sa gawain ng Diyos, hindi po yung tunay na church, hindi po yung tunay na iglesia. Mali ang kanilang diwa, mali ang pagkaunawa. Ang pumapasok sa bibig, sabi ng banal na kasulatan, tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daanan ng dumi. Kapag iwawasak ng Diyos ang katawan at ang pagkain, ayun po. Sabi ng Panginoong Yesus, tayo magsigawa hindi sa pagkain na papanis, kundi sa pagkain na mga tagal, sa buhay na walang hanggan. Yun po, mga aral po yun, spiritual. God bless po, sana naintindihan nyo. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong pag-join dito, sa panonood sa live video ko po. God bless po, ingat, sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless po. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ingat po kayo. God bless. Salamat po sa pakikinig ng mga salita ng Diyos at panonood.